This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Mga kamarino, sabi nila, money makes the world go round. Pero ayon naman sa isang kanta, money can't buy you love. Anong masasabi mo, Admiral? Good morning! Good morning, Marichelle. Aba, may sagot ako dyan, ha? Eto, daanin ko rin sa title ng kanta. Eto na ngayon ang title, Love is a Money Splendor Thing. O, diba? Aba, Admiral, parang gusto kong maniwala dyan sa linyang yan, ha? Mga kamarino, dahil kakatapos lamang po ng araw ng mga pusa, puso, ang episode ho natin ngayon ay iikot naman sa tema ng pagmamahal. We'd like to show you different facets of love, tulad ng love for country, na maaaring ipahayag sa pamamagitan ng pagmamahal sa sariling kultura at pagmamahal din ng isang unyon sa mga kasapi nito. At meron ding sorpresang hinanda ang aking partner na si Marichelle para sa ating mga kamarino. Kung saan man siya, abangan natin. Siyempre, di papahuli ang yan ang marino sa pagpapakita po ng aming pagmamahal sa inyo, mga kamarino. Iba't ibang kwento ng pagmamahal ang inihanda namin para sa inyo. Tayo na, samahan nyo kami. Let's spread love all over dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Naniniwala ba kayo na ang pagmamahal sa sariling bayan ay isang daan para ito ay umunlad? Yan ang isa sa mga katanungang binigyang kasagutan ni Chairman Felipe M. De Leon Jr. ng National Commission for Culture and Arts. Panoorin po natin to. Ang mandato ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ayon kay Chairman Felipe De Leon Jr. ay ang palaganapin ang kulturang Pilipino sa lahat ng sangay ng pamahalaan at lahat ng sektor ng lipunan. Mahalaga ikanya na pagyamani ng ating kultura dahil ito ang batayan ng pagkabansa, batayan ng kaunlaran at pag hindi natin ito nagamit ng tama, walang mangyayari sa ating bilang bansa. Ang kultura, yan ang pinaka human resource natin, mga skills, yung galing, no? Sa agrikultura, galing sa paglikha ng teknolohiya, galing sa pagluluto, galing sa pagsulat ng libro, galing sa pagsulat ng mga kung ano ng mga kasaysayan. Lahat yan ay kultura. Ang kultura ang henyo ng isang lipunan. Ay siya yung pagtingin sa buhay ng isang lipunan. Ang mga tao sa isang lipunan, paano tinitingnan ng buhay? At dahil sa pagtingin na ito, nagkakaroon tayo ng mga pagpapahalaga o values na unique, walang katulad yan. Ibang-iba ang values natin sa values ng ibang bansa. Ayon pa sa kanya, ang kultura ay isinasalin kaya't importante na ito'y maituro sa mga kabataang Pilipino. Pag hindi natin sinalin yung kaalaman mula sa matanda hanggang sa kasalukuyan, paano natin matututuhan yun kung hindi tinuturo sa eskwelahan? Meron tayong mga skills o kahusayan na pinapaunlad na hindi kamukha ng sa ibang bansa. Para mapagyaman ang sarili nating kultura, ang NCCA ay may mga programa tulad ng kinikilala namin kung sino yung pinakamagagaling sa kanila na, di ba? Pinakamagaling sa paggawa ng banig, no? Paghabi ng tela, pinakamagaling na gawa ng sombrero, at pinakamagaling na gawa ng parol. Binibigyan namin ngayon ng sustento yan sa loob ng 3 taon na ang tungkulin niya ay ituro yung kaalaman niya sa mga kabataan. At ngayong buwan ng Pebrero, sa pagdiriwang ng Philippine Arts Festival 2014, ang diin ng mga kaganapan ay Art for Healing. Art on the edge, ibig sabihin yung mga art na hindi natin napapansin, mga art ng probinsya, ay lalagay namin sa mainstream, art on the periphery. Saka art for people on the edge dahil sa crisis. Ang sentro nitong
taong ito, I think sa Tacloban gagawin niyang para yung mga bata ron na medyo nahirapan sa nakaraang bagyo ay at least mabuhay-buhay, magkaroon ng inspirasyon, tuturuan silang mag-painting. Nang dumako ang aming usapan sa larangan ng maritima, binanggit ni Chairman Felipe na nakapaloob sa tubig ang buhay natin. Nakalimutan natin ang water transport. Tinabunan niya mga estero. Ano nangyari? Katakot-takot na baha. At saka nagmahal ang mga bilihin sapagkat dati wala halos bayad ang transportation sa tubig. Dagdag pa niya, tayo ang pinakamagaling na gumawa ng bangka sa buong Asia noong araw at noong prehistoric times. Tayo ang naglakbay sa buong Pasifiko at tayo ang nagpapilate. Tayo nagsimulang manirahan sa iba't ibang bansa dun sa Polynesian Islands hanggang nakarating tayo hanggang Hawaii, hanggang Easter Island. Alam ba niyo yung mga balangay na na-discover sa Butuan? Ang titibay ng balangay sapagkat hindi gumagamit ng pako. Alam niyo naman yan na pag gumamit kayo ng pako, kinakalawang yung pako, sandali lang yung bangka sira na. Samantalang pagkahoy, nag-fit yung mga yan, ang tagal-tagal bago masira. Alam natin ang sikreto ng mahusay na paggawa ng mga barko. Sabi pa niya, noong panahon ng Kastila, hindi bababa sa 4 na marinero ang kasama sa pag-alis ng bawat galyon. Sapagkat marinerong Pilipino ay kabisado ang dagat. Pag mga Kastila lang, maaaring lumubog sila, hindi nila alam kung paano kikipaglaban sa hangin o paano aayon sa alon. Kabisado ng mga Pilipino yan. Kung malapit na bagyo, alam natin kung anong hangin. Depende sa alon, alam natin. Kabisado natin lahat yan. Ba't ngayon kailangan pa yung gumamit ng mga instrumento para lang malaman kung babagyo? Ba't hindi natin na-anticipate yung storm surge na yan? Samantalang meron pala tayong salita para dyan yung araw. Among Southeast Asians, maybe all over the world, tayo pinakamabilis matuto ng bagong lingwahe, bagong wika. Pag na-assign ng marinero sa isang lugar, naku, alam niya kaagad yung wika ron. In 3 months, nakapagsasalita na ng local language. Ang katauhan nga daw ng Pilipino ay pantubig, kung kaya't kinakailangan natin. Balik natin ang ating atensyon sa tubig. Balik natin ang ating atensyon sa industriya ng mga sasakyang pantubig. Para pag-ibayuhin ang pagmamahal sa sarili nating kultura, isang paanyaya ang kanyang ipinapaabot sa lahat. Inaanyayahan namin kayong lahat na makilahok at saksihan ang lahat ng aming pagtatanghal para sa pagdiriwang ng buwan ng sining or February Arts Month na tinatawag namin Philippine Arts Festival sa buong Pilipinas. Lahat ng lugar, lahat ng rehiyon ay meron kami pagtatanghal na mapapakita namin o makikita ninyo ang pinakamagagaling na likha ng Pilipino. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Sa Blend 45 Kapeng Pinoy, may tamis ng asukal na pula, may sarap na tulad ng gatas ng kalabaw, may tapang na tulad ng kapeng barako, na ginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45. Gising Pinoy. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. Mga kamarino, nandito po tayo sa Siemens Eco Hub, dito sa Siemens Village. Maraming mga istorya ng buhay dito at mga totoong istorya ng pagmamahalan at pamilya. Ngayong araw na ito ay makakasama po natin ang dalawang couples.
Aba, alamin po natin ang kanilang love story. Eto't panoorin po natin. Matamis na pagmamahalan ang aming nasaksihan sa aming panayam. Ang isang mag-asawa na 15 years nang nagsasama dito sa Siemens Village. Nakipagkwentuhan sa amin si Irene at Stanley ni Cabera. Masaya rin nilang sinariwa ang kanilang love story na kanilang buong pusong ibinahagi sa amin. Paano naman kaya nagsimula ang kanilang pag-iibigan? Ang sabi ni Stanley, that time nakatira ako sa Pasig eh. Yung Jollibee San Joaquin, isang tricycle lang papunta doon. So, ang gagawin ko, punta muna ako sa San Joaquin, punta ako ng Bikutan, sunduin ko siya, iatid ko siya sa may Jollibee San Joaquin. So, yun talaga, pupunta ako tapos dadalawin ko sa bahay nila. Inaano ko rin na nandun yung parents na pag nandun ako. ang kwento naman ni Irene. Nag-umpisa kami 1995, magkasama kami sa work sa Jollibee, San Joaquin. 1995 pa yon. Tapos, counter ako, siya yung PC, siya yung product controller PC tawag doon, sa Jollibee, San Joaquin. Ibinahagi sa amin ni Stanley kung paano siya naging isang seafarer sa cruise ship. Oo, nagpunta ako doon na next day. The interview, mag-size, mahigpit sila dati kasi by height pa eh. Ayaw pa nga akong tanggapin kasi sabi nila 5'6 lang ako. Ang qualification is 5'7. But my credential okay naman kasi by hotel, 1 year experience, okay na. Then that time, sabi niya, okay, sige, mag-wait ka na lang. In the afternoon, merong principal, pumunta ka dun straight talaga that day. Interview with the principal, that moment. Hindi biro ang malayo sa mahal mo sa buhay, kaya naman hanga si Stanley sa kanyang asawa dahil nagagampanan niya ang pagiging mabuting ina sa kanilang 3 anak. Dalawa yung pinangangalagaan ng responsibilidad, this mom and dad. Yung mga anak ko, I'm very proud. Sabi ko nga kanina, I'm very proud of her kasi yung mga anak ko, pag dumarating ako, is like, andito lang ako. Hindi sila ilang o hindi siya naiilang sa akin. And is a loving one talaga kahit masyado siyang selosa. Loving one talaga ang misis ko eh. Hindi ko talaga ano sa ibang bahay talaga siya. Kahit 15 years na silang mag-asawa, hindi pa rin nawawala ang sweetness sa kanilang dalawa. Ibang klase rin kaming magbate. Kasi ibang treatment namin sa isa't isa. Extreme kami. Hindi lang kami mag-asawa, magkaibigan din kami. Kasi pagka yung galit kami sa isa't isa, magtatampuhan kami niyan. Hindi kayo mag-iwalay kami ng kwarto niya. Minsan matutulog, dito ako matutulog. Parang ganun minsan eh. Tapos, siyempre, iba yung pag nag-meet yung nag-aaway, iba naman yung sweetness. Siyempre, hindi mawawala ang selosan sa isang relasyon, kaya naman... Kilala ko naman siya. Alam ko naman kung sino talaga siya kasi matagal din kami nag-start bago siya nagbarko. Opposite do attracts nga naman, pero ang sabi nila Stanley at Irene, they also complement each other. Alam mo, magkaiba kami ng hilig eh. Ako, Mga interest. Mga ganon, mga interest na magkaiba. Mahilig siyang magsayaw. Positive and negative, parang ganon eh. Meron kami lagi na, pero when it comes na sa mga bagay na masaya, doon lang kami lagi nag-ano. Ang kanilang mensahe naman sa isa't isa, mahal na mahal kita, hindi kita papalit kahit na kanina. I love you so much. Happy Valentine's. Love you too. Happy Valentine's. Saka thank you sa lahat ng paghihirap mo sa trabaho mo. Alam kong mahirap ang trabaho mo. Alam kong mahirap din yung buhay na magkalayo. Pero nagpapasalamat ako kasi hindi mo kami pinabayaan. You are a good provider. Hindi lang yun. Ang importante yung talagang hindi mo kami pinababayaan in ano ba? Kahit magkalayo tayo, hindi ka nagbago. Saka salamat. Saka yun, mahal na mahal pa rin kita kahit anong mangyari. larawan ng matatag na pagsasama at isang masayang pamilya sina Irene at Stanley. Sana mga kamarino ay nagsilbi silang inspirasyon sa inyong buhay, pamilya at pag-ibig. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan,
may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Barako nga po. Ang Blend 45 Barako. May tapang na tulad ng kaping barako. Nagkinigising ang pagiging matulungin. La, ako na po. Lola, akin na. Gisingin ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Barako. Gising Pinoy. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Pilipinas, ako po si Boy Abunda. Ako po si Dingdong Dantes. Ako po si Piolo Pascual. Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival. Log on to www.ncca.gov.ph. Halina't makisining. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Isang napapanahong kwento na alam namin kapupulutan ninyo ng aral ang nais naming ibahagi sa inyo. Alamin natin ang sikreto ni na June at Mick na 13 taon nang magkabiyak sa buhay. Ano nga ba ang sikreto ng matibay nilang pagsasama? Alamin natin. Love is really in the air dahil sa araw ng mga puso. Kaya naman hindi kami magpapahuli sa pagbibigay ng isang storya na talaga namang kakikiligan ninyo. Ating kilalanin na mag-asawang si Mick at June Loriaga. Isang pagsasama na match made in heaven talaga. Nagte-training pa lang si June nang nakilala niya si Mick. Kwento pa niya, sa simbahan kami nagkakilala hanggang sa siguro kasi kami lang dalawang single nung time na yun nung mag-attend kami ng seminar about sa pagiging Christian, pagiging involved kay God. Doon nagsimula na yun hanggang sa nag-grow naman yung aming pagsasama. ang sikreto sa kanilang love story, ang sentro ng kanilang relasyon ay si God dahil all by grace of God, tsaka yung prayers lang talaga. Kasi, tsaka yung trust nyo sa isa't isa. Yun. Dinaan ni June ang panliligaw niya kay Mick sa pamamagitan ng pagkanta. Pag nandun siya sa house ng tito niya, ginagawa niya, tumatawag siya dun sa house namin. Tapos, kumakanta siya dun sa telephone. Ganon. Tapos, kung ano yung mga song shots, kwentuhan ka lang niya. Ganon. Isang matamis na pagbabalik-tanaw naman sa kanilang pag-ibigan ang kanilang ibinahagi. Ang sabi pa ni June ay sinagot siya ni Mick sa may... Sa overpass ng Moraita. Approve naman si June sa pamilya ni Mick dahil sa effort nito na mapalapit sa kanila. Nililigawan niya yung family ko, especially yung mother ko, kasi masyadong talagang pag pinupuntahan niya ako, kahit wala ako, basta nandun yung mother ko, nag-i-stay siya, tapos kinakausap niya. After ng ilang buwan na pagiging magkasintahan, ay nagdesisyon na sila na mapa-civil wedding. At nang makaipon sila, ay nagpakasal na sa simbahan. Ngayon, 13 years na silang happily married. Sabi namin, pag nakasave kami ng money,
gusto namin ng magandang wedding, syempre from civil, syempre simple lang, tapos talagang yung mga limited lang yung invite mo. So this time, maganda siya, talagang sa hotel siya, sa Bulacan State University siya ginawa. So, dun sa hostel siya ginawa. So, nandun talaga yung mga malapit naming kaibigan. Malaki ang pasasalamat ni June dahil si Mick ang kanyang napangasawa. Isang ulirang asawa at ina sa kanilang nag-iisang anak. At ang pinaka-nagustuhan niya sa kanyang mahal na asawa, Alam ko po, isa lang po yung nagustuhan ko sa kanyang napaka-importante. Mapagkakatiwalaan po siyang babae at may takot sa Diyos. isang matamis na mensahe naman ang kanilang ipinabatid sa isa't isa at syempre, kiss naman dyan. Maraming salamat sa Diyos kasi ikaw ang pinagkaloob sa akin. Hindi siya nagkulang sa lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin. At nawa maging mahaba pang pagkasama natin. Sana ay na-inspire namin kayo sa isang kwento ng tunay na pagmamahalan na pinatibay ng kanilang pananalig sa Panginoong lumikha. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ang PhilHealth, 18 years ng kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMOSUP ay patuloy na nagbibigay ng makabuluhang programa para sa kanilang mga kasapi tulad na lamang po ng Pre-Departure Orientation Seminar or PDOS. Ito po ay isang programang nagbibigay ng mga kaalaman sa ating mga kapamilya bago po sila umalis ng bansa. Isa rin po itong pagpapakita ng pagmamahal ng AMOSUP sa kanilang mga kasapi. Ang love ay hindi lang from one person to another. Yan ang pinatunayan ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP. Dahil sa kanilang pag-ibig na ibinibigay hindi lang sa isang miyembro, kundi sa mahigit kumulang 100,000 kasapi nito. Kaya naman todo sa pagbibigay ng mga benepisyo at kalidad na serbisyo sa mga miyembro nito. Seamen's Village, Seamen's Hospital, Slop Chest, Provident Fund, Sailor's Home, at libreng Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Katunayan nga ay naabutan namin na nagbibigay ng Pre-Departure Seminar si Mr. Sotero Raquel ng MAAP ASTC sa mga kamarinong palapit ng sumakay ng barko. Basic training that they should have, their documents that they will carry. Malaking tulong ito sa marinong tulad niya na hindi nakadalo sa PDOS sa kanyang manning agency dahil siya ay nagkasakit. Dagdag pa ni Joel Ontal, kasi maraming nababago, kailangan mong malaman at may mo rin sa mga kasamaan mo sa barko. Safety awareness, anti-piracy briefing, AMOSUP benefits, healthcare at money remittances ang kanilang tinalakay sa naganap na PDOS. Tinalakay naman ni Mr. Bernardo Quimpo ng Positive Action Foundation ang sakit na AIDS at HIV.
At ang karamihan dito ay dumadaan sa ganitong klaseng proseso ng pagpipidos. They are not only a first-timer, but they are old-timers. So, we encourage each individual, dito pa lang dapat ay mai-prepare yung kanilang sarili to have a consciousness and aware with this because HIV has a big impact. Ang libreng pre-departure seminar na ito ay isang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal ng unyon sa mga kasapi nito. Kaya naman tandaan, hindi lamang sa kasintahan o kabiyak na ipapakita ang tunay na pagmamahal, kundi pati na rin sa mga samahan o unyon na katulad ng AMUSUP na walang sawa sa pagbibigay ng benepisyong tapat at dekalidad na serbisyo para sa minamahal itong mga marinong Pilipino. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Love, love, love! We found love! At yan ay dahil sa inyo, mga kamarino, you make our world go brown. Nax, cheesy! Mukhang maganda ang pasok ng Loveman sa iyo, Marichelle, ha? Kitang-kita na inspired ka. Naku, Admiral, sa dami-dami ng nega sa buhay, kailangan nating mag-produce ng positive vibes. Kaya mga ka-birds, kabarkada, para lagi tayong to the max ang inyong good vibes, abay tutok lamang po sa Yanang Marino, 11 o'clock in the morning hanggang 11:30, kasabay niyo po yan sa pananghalian dito lamang sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Balikan ang mga na-miss yung episode sa aming website, www.yanangmarino.com, at alamin ang mga latest update tungkol sa maritime industry. Have a great weekend, mga kamarino, but for now, Anchors away! Bye! Happy Valentine's Day! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.